8, chapter 8, verse 7. Wait lang. Ito po. Naiwan ni Mama yung cellphone niya. Tapos dito po, nandito nga po yung rapture. Nandito po yung rapture. Yung rapture. Tapos dito naman po. Andun yung scribe ko dito. Dito po, iba po dito po, papatay yung dalawang propeta sa gitna. Tapos nandito po 7 years. 7 years tribulation. Sa dito naman po, ito po yung sinabi, ito na po yung sinabi sa 7 chapter. Ang una nga po nito, yung the first chapter. Yung first chapter na po na ito po yung hell and fire with blood. Symbolize na po ito ng judgment of God. Kasi inulog pa po sa lupa, tapos nagkaroon nga po dito ng cosmic changes. Dito po, dahil sa dalawang propeta, ay may kapangyarihan nga po sila ang dalawa. Lahat nga po, pagka nagsasalita nga po sila, nagkakatotoo na parang nagkakatotoo nga po yung sinasabi nilang dalawa. Nangyayari. At sabi niya ay may kapangyarihan kasi sila sa sobrang init, walang ulan nun, kaya sobrang init, natuyo lahat nga po ng kapalay ng trigo, kaya wala sila, kaya di ba po doon tayo, yung trigo, yung ginagawang harina, yung iba't ibang mga puno, kasi sa tayo yung kuha, yung iba po sila malalagas, tapos yung iba naman po may iba na naman sila na matutuyo. Tapos dito naman po sa second trumpet. Yung second trumpet, ito nga po yung yung sa Revelation 8, chapter 8, verse 9, pakibasa. Joshua. Revelation chapter 8, verse 9. Ito sa taas, dalam-dalam. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasa ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Kaya, sabi yung third part nga ng CBA, nalikan na po sila. Sabi yung great mountain na po dito, nag-burning with fire siya. And yung judgment of God, tapos sinulog nga po doon yung salog ng yung sa dagat. So, marami nga po isda na namatay at lahat nga po nang nabubuhay sa dagat, mamamatay pa rin sila. Tapos dito naman po, Ay, wala. dito naman po sa, at pati nga po yung mga barko, kahit sumilang pa. Kasi Revelation 8:12, yung ika-apat na trumpeta. Ay, pangatlong trumpeta po. Yung third trumpet na po na ito po yung sinabi na yung umilig yung ikatlong trumpeta ay inulog nga po sa ilog yung mga fountains of water na kung saan nga po kumukuha ang mga tao. Halimbawa, di ba yung una, naging blood sila na kasi namatay yung mga ito po yung mga isda, naging blood. Kasi ngayon po, yung hindi naman po na namatay dun sa hindi namatay ng isda. Dahil nagpakuha yung mga tao, naging mabait sila. Dahil kaya po, dahil namatay nga po, tapos namatay yung mga tao dahil wala nga po silang kainom. Then dito naman po sa Revelation 8:1, sa the fourth trumpet. Sister Joanna, announce mo yung basa bulong mo tingin. Kailangan. Yung mga ampon po natin, babaano po natin, basahin po natin ng verse, tapos pabulong po natin. Ito po part trumpet na to, yan po yung sinabi
namin, ng trumpeta ay God will smile, the third part of the heavenly lights, sun and moon and star, magkakaroon nga po doon ng kadiliman. Tapos sa dark and cold. So, dito naman po na, ito po yung kasi dito nga po yung God's warning. Pero ito naman po na meron tayong tinatawag na three rule. Ang first rule, ito nga po yung pilot monster mention. Diyan nga po papakawalan yung bottomless pit. Yung mga matitinig yung angel, ito po yung mga demons. Para nga i-torment ng mga tao. Ano gagawin nga po nila sa tao? Ang gagawin nga po nila sa tao, natutok na parang aanihin nila para i-focus nga po nila yung mga tao. Magiging parang wala sa sarili, magiging wala sa sarili yung mga tao dahil nga po sa kanila. Then, mababasa nga po natin yung sa Revelation 9:1-12. Pakibasa. Owa. So, Isusugo po ang dalawang saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,200 at anim na po araw na ipapahayag nilang ang mensahe mula sa Diyos. Tapos dito po sa 12, and they heard a great voice from heaven saying unto them, come up hither, and they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Dito po yung, kasi pinakawalan nga po sila, dito yung sinabi na sila'y sumama kay Satanas. Sa second po naman po, ito po yung second woe. Killing of the prophet. Si Elijah at saka nga po si Moses yung papatayin nila. Kasi bakit nga po? Dahil doon nga po sila, galit sila. Na sila nga daw po yung may kagagawan ng sadot nga po ng Diyos kung saan na pinahirapan sila. At inisip na nila na sila nga po yung may kagagawan na mababasa nga po natin yung sa Revelation 11:3-12. Papatayin nga po ng goat nga po yung sa harapan nga po at gagawin nga po ng mga pero may mga maniniwala nga rin po sa kanila. Tapos dito naman po sa third world. Ang mangyayari naman po dito sa third world, dito po yung mag-uupo po yung sa yung Pope. May dugo? Yan yung representation na Pope. At yung Pope na, di ba, uupo nga po siya sa temple sa Jerusalem. At yung devil, persuaded na woman, papatayin nga po niya yung lahat nga po na sumusunod sa Diyos at nagpapatotoo kay Kristo. Kaya kailangan na nila yung mga foolish na kailangan na po nila magpapugol. Ang maniniwala nga po sa yung prophets na yun ay yung 144,000. Tapos yung foolish na yun, sila, magpapatayin nga po sila pag sila nakita na nalaman nga po sila naniniwala sila sa Christ. So yun lang po.